Okay, punta tayo rito mga kababayan. Ha? Ito yung pinaka-matinding topic natin. Kailangan natin dito ng isang lakas. Mag-excel inhale tayo. Mga kababayan, ito hong si NBI Director Melvin Matibag. Grabe mga kababayan, napakaingay ng pangalan nito. Grabe, palakpakan natin. Magmula ho nung umupo ito sa National Bureau of Investigation at maging NBI Director na, grabe mga achievement ito, grabe mga tinatrabahong kaso nito mga kababayan. Talagang hindi patulog-tulog sa opisina. Talagang sumasama pa sa operation. Na hindi ko naman sinasabing pakaang-kaang dyan yung mga dating NBI director. Wala naman ako sinasabing ganyan. Ha? Wala naman akong mga sinasabi dyan na mga dating NBI director na mainitin ang ulo tapos malalakas manigarilyo. Wala naman ako sinasabing ganyan. Ha? Wala naman ako abay nasabi. Wala naman sinasabing ganyan. Ha? Pero grabe ito si, palakpakan natin sa NBA Director Melvin Matibag. Kasi isipin mo mga kababayan, sumasama sa operation. Ikaw gagawin pa ba yun? Pwede naman nasa opisina ka, mag-utos ka na lang. Sumasama, siyempre kahit pa paano, pwede kang tamaan ng maligaw na bala. Hindi mo sabi, may mag-trip sa'yo. NBA Director yun Sniperin ka, didedo ka. Pero hindi niya iniisip, no? Putik, palakpakan natin to. Grabe to mga kababayan, ang daming achievement nito. Nagugulantang ako rito. Ang ingay masyado ng NBA director ngayon. Nakakabingi, ang daming ginagawa. Putik. Bigyan natin ng pwesto to sa tayag kayo, press 8. Saan ba tayo? Press 8, press 9. Press 9. Yung tapang galing talino nito, lakas ng loob, malasakit sa kapwa. Lagyan natin to sa Senado mga kababayan. Sayang ito, hindi pwede itong magpa-relax-relax lang sa bahay niya. Sayang. Lagay natin to sa Senado mga kababayan, paparating na 2028. Kailangan natin to mga kababayan para magkaroon naman ng mga bagong mukha dyan sa Senado. Hindi yung paikot-ikot na lang kayo. Kayo. Nung bata ako, kayo na senador. Hanggang kayo pa rin yung mga senador nandyan. Asawa na kayo. Yana Maxine, salamat po sa palipad pakulay. Yana Maxine, parang bagong salta ito. Salamat po Yana Maxine. Ha? Ilagay na, pahig kayo, press 9. Lagay natin to. Mag-ingay tayo. Hikayatin natin, papasukin natin sa Senado to mga kababayan. Putik. Pag ganito ka sipag, ganito ka galing, ganito ka tapang, lakas na. Talagang inaano ko to mga kababayan, talagang putik, talagang isusubsob ko sa endorso sa channel ko to. Ilalaban ko to talaga ng putik, talagang gigigil talaga. Evangeline kasi, grabe ka naman Evangeline kasi meron, laki naman yan. Grabe, okay naman ganyan, huy. Laki naman yan. Pag ganyan, ilipat mo na lang yung yaman mo sa palang ko. Ay, Ma'am Evangeline Evangeline Casimero, salamat po sa palipad. Mga kababayan, boto natin to. Kailangan natin to. Magaling din utak. Pero magaling din utak ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Kasi nung kinuha niya ito bilang NBI Director, to si Attorney Melvin Matibag, matagal nang wala sa PDP ito. According sa kanya, sa interview sa kanya, kaya siya umalis ng PDP, kasi yung misis niya, tatakbo sa House, na kung saan, kasama sa itong grupo nila dating Speaker Martin Romualdez, CMD Lakas, tama ba? So medyo conflict. At sabi niya, mayroon daw siya nakikita na sa mga PDP laban na kung saan medyo laban na sa kanyang prinsipyo, sa kanyang mga stand sa buhay. Kaya umalis na siya. Palakpakan natin to si NBI Director Melvin Matibag. Kumbaga nakakita ho ito ng liwanag. Siguro, nung nasa PDP siya, puro kadiliman ang nakikita niya. Napatingin siya sa dako pa roon, nakita niya. May liwanag pala.
Pagpunta niya doon sa liwanag, pagpunta niya ron, nakita niya Pangulong Bongbong Marcos. Palakpakan. Di pa bayad yan, ha? Putik, di pa bayad yan, ha? Putik, mga didisin, sabi ko sa inyo, di pa bayad. Pagbayad pa to. Ay, kabahan na kayong lahat. Pero talaga pagtripan itong mga impactong ito. Lagyan, sir, NBI Director Melvin Matibag, sir. Kung mapapanood mo to, wala, hindi mo man gusto tumakbo, pero mag-iingay kami. Iluluklukan namin, pakinggan mo boses ng taong bayan. Okay ka, sir? Ngayon, ito mga kababayan, alam nila, pero pagring, ito ulit, naputol ako, magaling din si PBBM. Alam ng dating taga-PDP ito, attorney, ginawa niyang NBI Director. Alam yung mga baho nyo dyan. Alam yung mga baho nyo, alam kung paano kayong, alam ni, malamang ni attorney, NBI Director Melvin Matibag, kung paano kayo lumaban ng madumi. Alam nila kung paano kayo dumiskarte. Alam nila kung paano kayo maglaro. Kaya ang pinakamagandang makalaban nyo, dati nyo kasama. Kaya halo acting pa ako no? Dati nyo kasama. Uy, Ma'am Sarah, grabe naman yung mga palipad nyo. Huwag naman kayo ganyan. Kaya naman kayong, hello, Ma'am Sarah Brightman, ha? Naku, maraming salamat sa palipad ninyo. Have a blessed Sunday, everyone. Salamat po, Ma'am Sarah Brightman, ha? Naku, maraming salamat. Alam niyo na, parang gusto magdrama. Parang gusto magdrama, mga kababayan, para madagdagan. Gago talaga si Chris Uno. Hindi, ito seryoso na. Ay, salamat sa inyong palipad. Hindi, ang NBI Director Melvin Matibag, nawala ako kasi dami nagpalipad eh. Ay na nga. Maraming achievement to. Puro hindi pabor sa kabilang kampo. Puro pabor sa atin. Putik, sinisira nila. Kung ano-ano hinahalungkat. May mga FB page na nag-a-upload ng mga dating may personal na issue ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ina-upload. Tapos, hindi man lang pinaliliwanag doon na ang tagal na ng panahon. Matagal ng panahon. Ina-upload nila, pinalalabas nila na parang ngayon nangyayari. Gago talaga itong mga to. Hindi nila pinaliliwanag. Ang tatagal na pala niyan. Isipin mo meron pang isang voice clip na kung saan galit na galit siya dun sa isang 2020 pa pala yun. Personal pa. About sa kanyang asawa, buntis, parang may naging kasalanan yata yung lalaki. Kahit naman ako, misis ko, naagrabyado mo buntis. Dala ng, pakinggan nga natin to. Ako na bahala sa'yo, Director, pagtatanggol kita. Saan na ba yun? Pakinggan nyo to, mga kababayan, ha? Pakinggan nyo to. Kayo ito, pakinggan nyo. Attorney, wala akong sinabing masama. Yung mas malakas ang boses, yun yung, hindi ko alam, parang yun yung kaaway ni Attorney Melvin Matibag. Hindi pa siya director, NBI Director nito, 2020 pa ito. Abogado siya. Pakinggan nyo. Doon sa'yo. Bakit mo binapos? Ano mo lumang balita yun? Bakit ano hindi namin gusto mo gawin? Ha? Attorney. Ano gusto mo pala ba? Napapasikap ka? Hindi. Attorney. Bakit mo pinost? Attorney. Si Jason nung nagpo-post tungkol kay Yusek Dave. Wala akong masilo kay Jason. Putang ina mo, ikaw kinakausap ko. Kaya nga, bakit mo ako mumurahin? Putang ina ka, gago eh. May sinabi ba ako masama doon? Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Hindi nga ang sana na yun. Bakit mo ko kailangan anong mo sa akin? Malalaki ka.
Babae yung asawa ko eh, buntis yung asawa. Kaya nga, attorney, dapat kinakausap mo ko na, wala akong sinabi sa iyong masama. Wala kang sinabing masama, babae yung asawa ko buntis. Kaya nga, ano po ba ang kasalanan ko? Sige, anong kasalanan? Yung lumang balita, ano gusto mo palagasin? Attorney, politika eh. Politika, may sinabi ba ako masama doon? Putangin mo ng politika. Ha? Hindi, Hindi. Masyado ka nag-ano eh. Ano ba sinabi kong masama doon? May sinabi ba ako masama? Ano ko kasi, bakit pinupost niyo yung mga balita? Ha? Eh, balita yun. Hindi lang naman eh. Balita yung gago. Pag balita ba ako, gago? O eh, bakit ka nagagalit? Luma na pala yun. Pagkina mo, buntis yung asawa ko na may nakikita ngayon. Ha? Putangin na ka. Ha? Oh. Sige. Yan. Anong isang oras, attorney? Putangin mo. Huwag mo akong pagmumurahin. O, sige. Sige, okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung pag-ano mo. I-report mo? Oo, opo. Dahil pag pinatay kita, walang ebidensya. Oo, ayan. Oo, okay yan ha. Meron ho akong ebidensya na sa'yo. Attorney Melvin Matibag, wala akong sinabing masama sa'yo against sa'yo. Oh. Anong wag magmalinis, attorney? Anong gusto mong palabasin? Oh. Ngayon, attorney, kung walang ang sabi doon sa balita, Minardo Guevara, iimbestigahan. Ngayon, may sinabi ba akong masama doon? Pabor nga sa iyo yan eh. Eh kung mapatunayang wala, eh di wala problema. Anong doon? Nang uuto ang putik. Eh, pabor nga yun siya. Pag wala, hindi totoo, di okay. Sabi. Kaya natin. Attorney Melvin Matibag, kayo ang nagbibigay sa anak ko. Ha? Masasawa ko na lang po. Andito ba si Nico David? Andito nga pala. Attorney, balita sa TV yan, bakit mo sa akin isisisi? Anong balita sa anong TV mo sabihin? O, andito si Nico David. Tol, ikaw ba yan, Nico David? O, butangero talaga si Matibag. Batang San Pedro. San Pedro. Butangero talaga si Matibag, batang San Pedro, ano yan? Oo. Laguna. Pero mabait ang mag-asawang Matibag. Huwag lang pinaglolo ko. Ito mga kawan, hindi natin alam yung istorya. Parang hindi ko sa politics ito, hindi ko alam. Parang personal, parang may naipost yata itong taong ito, hindi ko alam kung reporter o ano, sa column niya, ganun. Tapos, parang abot yata sa asawa. Parang naapektuhan yata, sumakit yung tiyan, parang na-stress, ganun. Galit na galit ito. Nawala sa kontrol. Mga kababayan, hindi naman porkit na, sabihin na natin may mali. Prangkahan tayo. May mali yung mga sinabi rito ni NBI Director General, NBI Director Melvin Matibag. Aminin ko, may mali. Pero, mga kababayan, dala ng emosyon eh. Dala ng emosyon. Ang ano rito, ang involved dito, hindi siya asawa niya eh. May mali, pero nasabi niya na eh. Siguro, dala ng emosyon, galit na galit siya doon kasi agrabyado yung asawa niya, buntis pa. Sumasakit daw yung tiyan. Siguro kaya siya nakapagsalita ng ganito. At hindi natin alam bakit galit na galit talaga itong si NBI Director Matibag dyan. Maaaring itong may nag-post na ito, talagang grabe yung ginawang post doon sa misis niya na makaka-apekto doon sa pagkakabuntis. Maging ano nga lang talaga si NBI Director Matibag dito. Medyo paul yung mga sinabi. Pero mga kababayan, nangyayari sa atin yan. Kayo ba nabuhay sa mundong ito na minsan hindi sumobra yung pananalita dahil sa dala ng emosyon? Nangyayari yan eh. Nangyayari yan. Pero hindi ibig sabihin, porkit ganyan si NBI Director Matibag, nagkamali siya dyan sa moment na yan, masamang tao na ito. Diba? Ngayon, mga kababayan, ang bango-bango ng pangalan nito. Kaya pilit nilang binabaksak, binababa eh. Kasi alam nila na mukhang may patutunguhan sa mundo ng politika eh. Puti kayo mga didikit, mga Duterte, hindi nyo nararamdaman. Parami na ng parami yung naluluklok sa gobyerno na po pwedeng magpabaksak sa inyo, no?
Wiretap yan. Oo, wiretap pa yan. Pwede silang mademanda niyan. Pinost pa nila. Oh. Pwede siguro mag-record yung para for your safety, ipapakita mo lang yan sa pagdating na ng investigasyon. Siguro sa korte, sa police station, for ano lang, for... Pero kasing may mga tinatawag kasi na wiretap na hindi in bad faith. Halimbawa, may nirecord ka. For assurance lang, para pagdating ng panahon, halimbawa, pwede mong ipakita sa police station, investigasyon nga sa korte, ganyan. Pero yung inalabas mo sa social media, ay, naku, yari ka agad dyan. Na-expose mo ng ganyan, naku po. Yari ka dyan, may kulong talaga yan, wiretap. Criminal offense yan. Tapos may isa pang video, mga kababayan. May isa pang video. Ito pa. Ito yung ang dami nila pinapakalat ngayon, mga lumang video ni NBA Director Melvin Matibag. Saan pa yun? Ito. Pakinggan natin. Ang luma na ng video. Nagtatapad-tapad ka. Nagtatapad na para sa lugar ko, ha? Halika! Pagbibigyan kita. Puro dada. Pagkama natin. Halika! Pagbibigyan kita. Puro dada. Puro dada. Ha? Halika! Pagbibigyan kita. Putang ina. Putang ina mo din. Putang ina mo din. Ano? Halika! Sige. Huwag natin tuloy. Medyo hindi maganda yung mga naririnig natin. Makikita natin dito sa video na ito, itong si NBA Director Melvin Matibag, may hinahamon ho ng lalaki sa lalaki. Suntukan. Hindi natin alam kung istorya niyan. Wala naman. Ako, mga kababayan, stand ko rito. Itong si Attorney NBA Director Melvin Matibag, kung ano mga achievement ngayon niya dyan sa ahensya ng National Bureau of Investigation, yun ang magiging hugot ko para suportahan itong mamang to papunta sa Senado. Yung mga lumang video niya, wala na akong pakialam dyan. Ano pa nga siya niyan kumbaga, nasa ano yata, PDP ba yan? Ibang istorya yan. Ang concentrate tayo sa hinaharap, ito. Kasi mga kababayan, kailangan natin to. Kailangan natin. Ang importante rito ay lumubog tong kabilang kampo. Ano, Mike Defensor, kumusta ka na? Ano ba, may warrant na bang, mag-ina mo? Wala pa. Grabe ka, anong ginawa mo, Mike Defensor? Ano sabi ni NBA Director Melvin Matibag niyan? Nilagay mo yung pamilya mo dyan para lumalabas ko nagpahamak. Ang mahirap nga niyan, nilagay mo lang yung pangalan pero ikaw nag-ooperate. Nilagay mo lang sila. Yun ang unfair doon. Ang mahirap pa niyan, baka wala pang bail talaga yan. Naku po, naloko na. So mga kababayan, support natin ito. Support na, yung naka-thumbnail dyan na Chris Ulo, dismayado kayo. Wala yan, clickbait lang yan para pumasok yung mga didishit kasi mga tangay, mga uto-uto yan. Support. Mga kababayan, kailangan natin yung mga ganito. Nasa inyo kung susundin nyo ako. Pero hindi natin alam kung tatakbo ito. Pero sana tumakbo. Kasi hindi talaga politiko ito Pero yung ginagawa ko kasi nito, mga kababayan, ito kailangan natin. May tapang, malasakit. May tapang na hindi aabot sa war on drugs, extrajudicial killing. Iba na kasi yun ano na yun a crime na yun mahirap ito dito kay Digong, war on drugs, extrajudicial killing. Pero, para sa mga mabababa. Pero yung mga drug lord, buhay. Tapos, yung sinasabing drug lord pa, may kinalaman sa droga, itong sino ba itong hayop na ito? Yung ginawa niyang economic advisor. Isipin mo. May issue na about drugs ginawa economic advisor. No? War on drug, extrajudicial killing para sa mahihirap. Pero sila Sammy Uy, Peter Lim, saka yung isa, mga buhay na buhay. Style niyo bulok. Kailangan natin ito mga kababayan, matapang, may malasakit. Yan, Michael yan. Matapang, malasakit, magaling, matalino. Kailangan natin to. Para may iba-iba ba yung makita natin dyan sa Senado, mga kababayan. Para makita natin, maiba-iba naman.